Pero bago natin ipaliwanag yan, ipakita muna natin itong speech ni Romualdez na tila, sabi nga nung iba, ay mukhang merong pagbabanta. O, eto, pakinggan natin ha. Tingnan natin, palakpakan natin. Sino yung sabi ng iba? Baka sabi mo eh. Kasi ang title niya dito, Romualdez nagbanta sa Supreme Court. Anyway, wait, ano siya? Question mark. Pero alam niyo naman yung mga vlogger, madiskarte para hindi lang makasuhan. Gagawa ng mga ganun diskarte, diba? Sinasabi mong maraming nagtatanong. Ito Natin, sabi nga nung iba, sabi daw ng iba ay merong pagbabanta. Merong pagbabanta. Sabi ng iba o sabi mo? Sige lang, tuloy natin. O, eto, pakinggan natin ha. Tingnan natin, palakpakan natin si Speaker Romualdez. Wala na. Ano na sila? Piko na dito kay House Speaker Martin Romualdez. No? Sagad sa buto na yung kanilang pagiging pikon. Bakit po? Magaling po yung ating speaker. Siyempre, hindi niya tinatantanan, no? Hindi po tinatantanan ni House Speaker yung talagang kanilang busy. O Vice President nila, di ba? O hindi ko po Vice President yan, ha? Hindi ko po talaga pwedeng sabihin na Vice President ko yan. Kasi mahilig po magbanta, mayabang, mahangin. Wala pa akong ganyang Vice President. Wala po talaga. So ito na, tuloy natin. Respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. Wag mo kami idamay. Wala kang karapatang idamay kami. Ganun ba? Bakit naman kami dinadamay nyo rin, bayad ba? Pag sinasabi mo, galit na yung taong bayan dahil pinakulong daw si Digong. Huwag mo kami idamay. Didiis lang yung idamay mo. Kasi pag sinabing Filipino people, mas nakakalamang yung pula at dilaw. Okay? Kayo ano ba kayo? Green. Alam niyo ba yung tae? Green. Minsan may green yung tae, pasintabi po sa mga kumakain. Filipino people kami yun. Kayo Chinese people kayo eh. Tuta kayo ng mga inchik. So, hindi talaga kayo kasali dito. Diba? Diba yung nagpupondo sa inyo, di umano mga inchik? China? Para sirain yung gobyerno ito? Huwag kang mag-alala, hindi ka talaga kasali, bayad-bay. Sadyang, ano ka lang, kumbaga, Chinese ka. Chinese supporter kayo. Hindi kayo Filipino people. Pwede naman, sige. Kayo yung isa sa Filipino people na traitor dito sa ating bansa. Mas maganda natin pakinggan yun, di ba? Ano sa tingin nyo? Okay? Hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Filipino people din kami. Speaker Martin Romualdez, hindi kayo yung tagapagsalita namin. Ano daw? Sino yung tagapagsalita nyo? Si Digong, doon sa kulungan, habulin mo sa dahig. Ano bang lumalabas sa bunganga nun? Puro kayabangan. Diba? Puro kabastusan. Diba? Puro pagbabanta. Sino ba yung tagapagsalita nyo talaga? Sino ba? Naguguluhan ako eh. Kaya nga hindi kayo nanalo eh. Hindi kayo, yung inyong impeachment na yan ay walang pinatunguhan dahil nagsalita na ang dahil Supreme Court. Dahil yang nandyan sa Supreme Court ay di umano appointed yan ni Digongski. Di umano kaya nga nakakapagtaka. Unanimous decision. Anong tawag doon? Nagtaka ako. Kasi hindi pa man po yan lumalabas sa mainstream media. Meron na kaming natanggap na balita na mangyayari talaga yan. Ayun na nga, after 2 days, pumutok na nga. Dismiss ang impeachment. Bakit po? Dahil di umano, yung nandyan sa Supreme Court ay talagang hinanim ng ama ni Sara Duterte. Wala?
At ang Supreme Court, ika nga, alam naman natin, somehow nakikinig po yan, hindi lamang po sa batas o pagiging patas, pero alam nyo, inilagay yan ng taong bayan sa pamamagitan ng presidente. Nilagay ng taong bayan, tapos yung taong bayan gusto ng impeachment. Kasi pag sinabing taong bayan, bayad bay, kami yun. Ha? Hindi kayo. Kasi tuta kayo ng mga chikwa eh. Diba? Tama ba? Tuta kayo ng mga chikwa. So, kami. Ha? Kami yun. Mga Pilipino kami. Kayo? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Pambihira naman. Upang makinig sa taong bayan, di ba? All power emanates from the people. So somehow, masasabi natin, indirect, they also represent the people. So don't even say na taong bayan ang nagsabi sa'yo. Huwag mo angkinin. Taong bayan nga, kami nga yun eh. Diba? Ha? At sinasabi mo dyan, konstitusyon. Mamaya papaliwanag natin bakit sablay yan. Bakit? Magpapaliwanag pala tong fake news peddler na to. Wala ka ng credibilidad eh. Diba? Kasi, kayo, grupo nyo, bayaderos. Oh. Napupuno kayo ng kasinungalingan. Fake news peddlers kayo. Diba? Kayo yun eh. Ginagawa nyo ng kwento, yung gobyerno, na kesyo magnanakaw, kesyo walang silbi. Diba? Kayo yun eh. Fake news kayo. Ngayon, kailangan nyo kasing patunayan sa inyong mga vlog na, magnanakaw itong na to, administrasyon. May naipakita ba kayo? Yung administrasyon, pabaya. Paano naging pabaya? Kasi gusto nyo lang sirain yung administrasyon. Yun yung nakikita ko dyan. Hindi lang ako pati mga Filipino people. Nakikita nila yan. Tapos ngayon, magdadahilan ka dyan. Diba? Alam mo, bayad ba? Masasabi ko sa'yo, tumigil ka na siguro sa kakagawa mo ng fake news sa gobyerno, paninira sa gobyerno. May hangganan yung lahat eh. May hangganan yung lahat. Tandaan natin yan. Pag mali na yung ginagawa mo, sinisigurado ko sa'yo, may hangganan yung lahat, bayad. Delikado yun ha. Mas nakakaawa ka pag kumbaga umabot yun sa'yo. Yung karma. Bad karma, yari ka talaga. House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. Wait lang, may ads. It is an act of duty. We do not challenge in the process of accountability. Hindi lang kayong the voice of the people. Alam naman natin kasi alam mo sasabihin ng iba. Di ba? Kaya nga sila binoto ng taong bayan bilang representante. They are the voice of the people. Hindi. Marami sa inyo nanalo dahil nadaya o dinaya o nandaya. Ngayon nga, papatunayan mo. Paano? Sino ba yung minimension mo ng daya? Paano mo nalamang ng daya? Yun yung problema sa inyo mga DDS kayo eh. Yung gawain ng amo nyo, pinapasan nyo dito sa administrasyon. Yung pag-aadik ng amo nyo, yung pagmamariwana ni Digong, yung pag-aadik ni Digong, ay pinapasan nyo sa administrasyon. Diba? Tama naman ako, diba? Wag ganun. Ang totoong adik, yung sinusuportahan nyo. Mga bangag. Diba? Mga bangag talaga yan. Yun yung katotohanan dyan. Kaya alam mo, bayad-bay, magbago ka na. Yung amo mo lumulubog na. Nasa, ilalim na ng karagatan. Hindi na makakabawi yan. Dahil kinarma. Whatsoever. Alam natin yan. That's politics. Di ba sa Pilipinas, Comelec ang nagpapanalo. Alam natin yan. Yan ang talagang hindi natin pwedeng pagkaila, mga kababayan. Nung panahon ni Digong, kakampi nyo yung Comelec. Sasabihin nyo, okay, wala naman daya Pero ngayong iba na yung administrasyon, ilalaglag nyo na. Sasabihin nyo, ay mandaraya na yan. Diba? May naalala tuloy ako, yung Duterte youth, party list.
Aba, yung lalaki doon, may chicks. Sexy na chicks. Nakahawak. 2 chicks. Yung isa nasa gitna talaga niya. Maliit na babae. Siguro after ng pag-picture-picture nila yun, bakbaka na. Yan pala. Hindi pa nila Duterte Youth. Duterte Youth Party List. Alam nyo, pag sinabi kasing DDS or Duterte, malalaman mo agad. Nandiyan na, maiisip mo na agad yung kayabangan. Oh, yung kayabangan, yung kanilang patay-patay kuno, yung kanilang pagiging manyakis. Nandiyan na po lahat yan. Kumpleto na po. Di ba? Oh. Kumpleto Ricardos na po. Kaya, alam nyo, naawa din ako dito sa mga tagapagtanggol ng mga DDS, ng mga Duterte. Bakit? Ano eh, nahihirapan po silang ipagtanggol si Digong kasi eto na lang, bigyan ko kayo idea. Ang sabi ni Digong noon, adik si Pangulong Bongbong Marcos, tapos sabay banat itong mga aso ni Digong, katulad ni Bayad Bay. Nako, ganito naman pala yan si PBBM eh. Oh, gumagamit daw, di umano, ganyan. And then nung kinabukasan, binawi ni Digong, sabi niya, wala naman akong sinabing ganun. Oh, di ba, nahirapan kayong ipagtanggol kasi, yung amo nyo, kasi lulong sa pintanil. Lulong sa marijuana. Oh. Yun yung Bayad Bay. Ano? Hirap ipagtanggol yung taong may pagkatanga, no? Ay, nako po. Tuloy natin to. Comelec ang merong final say. Sila ang arbiter ng eleksyon. Yung kantalo na, ipapanalo pa nila eh. So, wag ganun. Ganito. Kasi kung talagang mandaraya yung Comelec, dapat walang maka-Duterte na nakapasok. Diba? Dapat walang maka-Duterte na. Dapat yan si Marcoleta, laglag na sana yan. Kung talagang mandaraya po yung Comelec, diba? Oh. Dapat yung mga manok ni PBBM, mga inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat nakapasok na sana yan. Diba? Tama? Oh. Kung talagang nandadaya po yung Comelec, diba? Alam nyo, pinapaikot lang po kayo nitong kupal na to. Etong tarantadong Bayad-Bay na to. Tingnan yung mukha, oh. Oh. Diba? Mukha pa lang. Wala na, hindi na mapapagkatiwalaan. Trabaho po kasi nila magsinungaling sa publiko. Kasi, nakakatanggap sila ng bayad monthly eh. Monthly, syempre, di ba? Sarap ng buhay. Sarap ng buhay ni Bayad Bay. Tanggap lang ng tanggap monthly sa mga laos na politiko. Anong purpose? Para siraan po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the 4th impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not 4. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a 1/3 endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy. So una muna, yung sinasabi niyang argument niya na yan daw po ay the sole power reside sa House of Representatives pagdating sa impeachment. At sinasabi niya dyan, pangalawa, pag hindi na-initiate. Can you please just hear me out? No, all Wait work lang, management Mads. platforms are the same. They take forever to learn. Tingnan natin kung anong atake niya dito Hindi po yun matatawag na pang-apat na impeachment. So, gina-justify niya yung ginawa nila na yung first, second, and third ay hindi initiate. So, ibig sabihin, walang first and second and third. So, yung fourth impeachment, supposedly, yun ang first impeachment. Kaya, they did not somehow commit
yung 1 bar rule, di ba? Yung 1 year bar na dapat sa isang taon, isang beses lang pwede ng impeachment. So hindi daw nila ikinumit yun na mali. Ibig sabihin, dahil since sa initiate, isa lang ang initiate nila, yung 4th impeachment. Yun ang kanilang interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Supreme Court ay, ang Supreme Court ay isa nagsasabing, hindi, pinasa sa inyo yung first, pinasa sa inyo yung second, pinasa sa inyo yung third, inupuan nyo itong tatlo na to, at yung pang-apat lamang ang pinaandar ninyo. So therefore, hindi ninyo sinunod yung 1 year bar, di ba? So, mali kayo, sablay kayo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero iba ang argument ni... Yun kasi yung sinasabi ng Supreme Court. Bakit po? Masasabi ko lang dyan mga pre, uulitin ko lang naman po. Di umano na bago po si Digong makababa dyan sa pagiging presidente niya noon, ay nakapagtanim na po siya dyan. Matalino na, alam niyo kung pagiging traidoran lang, pagiging madaya lang yung pag-uusapan. Matalino po yan si Digong. Diba? Oo. Kaya nga lang, yung pag-alis niya sa ICC, pag-alis natin sa ICC, dun siya sumablay. Pero ito, matalino si Digong. Nagtanim muna para pag nag-retire na siya, ay may tagapagtanggol. May dedepensa. Diba? Kasi may utang na loob. Ngayon, bakit natatakot itong mga to? Teka lang. Bakit natatakot itong mga to? Meron ba tayong dapat malaman sa mga taong ito na tinanim ni Digong dyan? Kasi, teka lang, unanimous decision, nakakapagtaka. Paano kaya kung yung isa sa kanila hindi sumama doon sa karamihan? Baka may malaman tayo na baho. Diba? O baka natatakot. Kampihan ko na lang to kasi pag hindi... Ito, example lang Kampihan ko na lang to kasi pag hindi ako kumampi dito, baka yung baho ko ikanta nitong nagtanim sa akin o yung grupo niya. Diba? Yun yung nakakapagtaka. Diba? Unanimous decision kasi. Imposible yun. Anyway mga pre, yun lang yung ating reaction ngayon. Maraming salamat po sa inyong reaction, sa inyong pag-share ng ating video ngayon. May TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Kaya sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan, siguro sa 16 po. Ay, nako, nasa Manila po tayo. Alam na. So anyway, maraming salamat po sa inyo. Ayan kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po muna, pansamantala.